Iiwasan ka niya. Sa oras na mawala na ang pinakapit kong orasyon na siyang nagpailalim sa kanya ng mga kagustuhan ko. Mga kabagis, umpisaan ng paganahin ang ating mga imahinasyon sa ng subscribe button. Salamat! Isa ito sa mga kakayahan nating mga imlana, ang kontrolin ng ating mga biktima sa pamamagitan lamang ng paghawak sa balikat nila kasabay ng karampatang orasyon. Sige na, Ilyong. Saktan mo na ang taong nang api at nanakit sa inyo ni Bino. Ibuhos mo sa kanya ang lahat ng galit mo mula nang maulila ka ng iyong ina at mga kapatid, nang dahil lang sa may makikitid na utak na taong kagaya niya. Dagdag pa ng kanyang ama. Pero tay, di ko kayang manakit ng tao. Lahat ng pananakit na ginawa nila sa akin, ipinauubaya ko na lang sa itaas. Diyos na lang ang bahalang gumanti sa kanila, tay. Maalumanay naman na tugon ni Ilyong sa kanyang ama. Sige anak, kung yan ang paniniwala mo, hahayaan kita. Pero sa oras na ramdam mo na ang kalabisan sa bawat aktong ginagawa nila laban sa atin, mapukaw sana ang iyong damdamin para ipagtanggol ang iyong sarili. Di ko sinasabi sa iyo ito, anak, para itulak ka na gumawa ng masama. Sinasabi ko sa iyo ito para sa kapakanan mo, anak. Dahil alam kong sa oras na magtagpo ulit ang landas mo at ang landas ng mga taong walang puso at kaluluwa, baka sa pagkakataong yun, patayin ka na nila. Di naman masama ang lumaban, anak. Lalo na at alam mong nasa tama ka. Dahil ang Diyos na kinikilala mo, anak, ay mas kinikilalang tao ang mga taong sumusunod sa 10 utos nito na nakasaad sa banal na libro. Dagdag pa na payo ng kanyang ama. Sa mga sinabing yun ng kanyang ama, itinatak niyang lahat yun sa isipan niya. At ang lalaking ginamitan nito ng orasyon ay pinatakbo na nito na may mga sugat ang paa. Nakapaa ang lalaking yun habang tumatakbo sa tuyong lupa sa baryo. Nang medyo malayo na yun sa kanila, kinalas na ng kanyang ama ang orasyong pinakapit nito doon. Kasabay noon ang pagkarinig nila ng sigaw na dumadaing sa sakit. Kaya naman nang mabulabog ang buong baryo dahil sa nilikhang ingay noon, kasabay na noon ang kanilang pag-alis na mag-ama. Bumalik sila noon sa kanilang tahanan. At pagsapit ng gabi, habang naghahanda sila ng kanilang higaan, may kumatok sa kanilang pintuan habang tinatawag ang kanyang ama. Ilyong, pagbuksan mo ang ating bisita at magbigay galang ka sa kanya. Utos ng kanyang ama. Sige ho, itay, tugon niya. Pagkabukas ni Ilyong ng pintuan, bumungad sa kanya ang kurkubatong pulubing matanda na tumulong sa kanya sa baryo. Nakangiti ito sa kanya na para bang magkakilala sila. Iya, narito ka na pala sa tahanan ng ama mo. Kumusta ka, iho? Mabuti naman at naisipang isama ka na ni Taton. Dahil maski ako, nahihirapang nakikita ka na pag-alagala sa baryo. Bungad na wikas sa kanya ng matanda. Ayos lang naman ho ako, amang. Tuloy ho kayo. Nasa loob ho ang aking ama. Sagot naman ni Ilyong. Pagpasok ng matanda, ipinakilala ito sa kanya ng kanyang ama. Nakilala ito ni Ilyong na isa palang babailana ng kanilang lahi, na ang pangalan ay si Apo Lalig. At doon niya na rin nalaman na ang kanyang amang si Tatuna ang tumatayong gabunan sa lahing Imlana nung buo pa ang angkan nila. Ngunit isang balita ang inihatid sa kanila ni Apo Lalig ukol sa paparating na sakuna sa baryo. Sinabi nito na sa oras ng hating gabi, araw ng Sabado, kung saan maliwanag ang buwan, may darating na mga gabunan sa baryo.
Pakay ng mga yun ang bawat sanggol na kasisilang pa lamang. Ngunit sinabi din nito sa kanila na may isang grupo ng taong bayan ang naglilibot sa paligid ng baryo. At ang hinahanap ng mga ito ay bagong pamilya na kinaaaniban ni Ilyong. Abisuhan mo ang mga kaibigan mo, Tatun. Baka madamay sila sa problemang kinaharap nyo sa pagkakataong ito. May nakakita kasi sa ginawa mong pag-atake sa baryo sa grupo ng mga kalalakihan. At ang una agad nilang pinaghihinalaan ay si Ilyong at bago nitong pamilya. Kaya Tatun, ikaw at ng mga kaibigan mo ang bagong pamilya ni Ilyong. Kaya pag natunton nila kayo, siguradong papatayin nila kayo. Wika ni Apong Lalig. Nga pala, Tatun, itong si Ilyong, ingatan mo din. Dahil sa sinabi kong oras at araw, sasabay doon ang pagbabago ng pagkatao nitong si Ilyong. Ang maging ganap na imlan. Maaari siyang makagawa ng mga bagay na di niya namamalayan sa oras na mangyari yon. Kaya sa oras na dumating ang oras na yon, gumawa ka ng paraan para siya ipigilan. Ingatan nyo rin na maamoy kayo ng ibang lahi ng aswang o ang mga gabunan. Dahil kapag hinayaan nyo yon, katapusan na ng lahi ng mga imlan. Paalala pa ni Apong Lalig sa kanyang ama. Kaya naman kinabukasan, agad nilang inabisuhan na lumayo muna sa baryo. Ngunit di pumayag ang mga yun dahil wala naman daw silang dapat na ikatakot. Dahil wala daw silang ginagawang masama. At kung magkataong pagtangkaan sila ng masama ng taong bayan, handa silang ipagtanggol ang kanilang sarili. Inilabas nila noon ang isang barel na may dobling tubo na didos ang bala. Ito ang sasalubong sa kanila kung gawan nila ng masama ang aking pamilya. Wika ni Ka Abner. Pero Ka Abner, problema namin ito. Ayaw naming madamay kayo dahil lang sa kagagawan ko. Kaya pakiusap Abner, lumayo na kayo ng pamilya nyo ni Bino dito sa lugar. Ayaw kung ako ang maging dahilan ng kapahamakan nyo. Tugon naman dito ng ama ni Ilyong. Taton, kaibigan mo ako at malaki ang malasakit mo sa pamilya ko. Hayaan mong samahan kita sa problema mo. Total, sinaktan na nila si Bino. Kaya bilang ama niya, dapat ko din itong bigyan ng hustisya. Muling salita ni Ka Abner. Humingi din ng tawad kay Ka Abner si Ilyong dahil kung di dahil sa kanya, di sana mangyayari yon kay Bino. Wala kang kasalanan, iho. Huwag mong sisihin ang sarili mo. May mga tao lang talaga na sadyang alaga ni Satanas at dapat lang silang mabura sa mundong ibabaw. Seryosong tugon ni Ka Abner habang paulit-ulit na kinakaltis ang baril niyang wala pang lamang bala. Nang sumapit ang araw ng Sabado, gaya ng payo ni Apong Lalig, iginapos ng kanyang ama si Ilyong sa papag. Nang di pa sumasapit ang hating gabi, wala pa namang kakaibang nangyayari. Ngunit kasabay ng pagtaas ng bilog na buwan, unti-unting nakakaramdam ng kakaiba sa kanyang katawan itong si Ilyong. Ngunit nang maghahating gabi na, may mga naaninag na liwanag itong si Tatuna mula sa mga sulo. Pagsilip niya sa siwang, namataan niya ang isang pangkat ng mga taong armado ng patalim sa malapit sa kanilang bakuran. May nagsasalita sa mga yun at nais sila nitong palabasina ng kanilang tahanan. Ngunit nang di yun tugunin ni Tatuna, nakita niya ang papalapit na isang panauhin sa kanilang pintuan. Tama! May tao ba dyan? Dito ba nakatira si Taton? May nakakita kasi sa kanya sa baryo na inatake ang isang grupo ng mga kalalakihang galing simbahan. At nasabi din ng nakakita na isa siyang aswang base sa kanyang itsura. Dito ba siya nakatira? Sagot! Wika ng panauhin na yon na medyo madiin ang pagkakasabi. Kapag di kayo tumugon,
Mapipilitan kaming sirain ang pintuang ito. Dagdag pa noon. Habang nangyayari ang pagkatok ng panauhing yun, lumapit ang kanyang ama sa kanya. Ilyong, anak, dito ka muna. Huwag kang lilikha ng kahit anong ingay. Lalabasin ko lang sila. Sa likuran ako ng bahay dadaan. Salita ng kanyang ama. Nang magsasalita pa sana si Ilyong, sumenyas ang kanyang ama na wag na siyang maingay. Lumabas yon mula sa pinto sa likod ng kanilang bahay. At mula sa labas ng kanilang bahay, dinig na dinig ni Ilyong ang mga pagtatalong nagaganap. Hayop ka, Taton! Isa ka palang aswang! Hayop ka! At ikaw pala ang matagal nang nambibiktima sa baryo! Ngayon, wala ka nang takas sa amin! Dapat kang mamatay! Salot ka! Wika ng isang lalaki na naririnig ni Ilyong habang nakagapos siya sa papag. Nagkakamali kayo, mga kaibigan. Di ko naman pinatay ang mga lalaking yun, hindi ba? Tinuruan ko lang sila ng leksyon. Dahil sa pananakit nila sa anak ko at sa kaibigan nito. Tsaka ni minsan, di ko pa nagawang pumatay ng tao dito sa ating baryo. Tugon doon ng kanyang ama. Tinuruan ng leksyon? Bakit sila mga lumpo at wala sa sarili? Siguro, inuutik-utik mo ang katawan nila. Ano? Ha? Di mo kami kayang lokohin, Taton. Isa kang mapanlin lang. Ngayong alam na naming aswang ka. Dapat ka nang mamatay. Muling tugon ng isa pang lalaki. Maya-maya pa, nagtangka ng sugurin ng mga yun ang kanyang ama habang nakahanda ang mga matatalim na itak at gulok ng mga ito. Ngunit agad ang mga yung natigilan nang makarinig sila ng dalawang sunod na putok mula sa di kalayuan. Abner? Bulong ni Taton. Naagaw noon ang atensyon ng mga panauhing yun, kaya agad na nagtungo ang mga yon sa direksyon ng bahay ni Naka Abner para alamin ang nangyari. Nang makaalis na ang mga yon, nagpalit ng kaanyuan si Taton at mabilis na sumunod sa mga yon patungo doon. Nang makarating siya doon sa lugar, agad na bumungad sa kanya sina Ka Abner at Bino na hinahabol ng taga sa di kalayuan ng ilang kalalakihan. Nakita niya rin ang 6 na taong butas ang tiyan dahil sa tama ng bala na nakahilata sa bungad ng bahay ni Naka Abner. Mabilis niyang tinulungan noon ang mag-ama at agad na sinunggaban ang mga taong humahabol ng taga sa mga ito. Abner! Bino! Tumakbo na kayo! Bilisan niyo! Ako na ang bahala sa mga ito! Sigaw ni Taton. Kaya naman wala nang nagawa si Naka Abner kundi ang tumakbo kasama si Bino. Mga mamamatay tao kayo, Taton! Dapat kayong mamatay! Sigaw ng isang lalaki. Kung makapagsalita kayo, akala nyo naman kalilinis ng budhi nyo. Kaming mga nananahimik dito, pinapakialaman nyo. Tapos pag nagantihan kayo, kami pa yung masama. Napakadaya talaga ng mundo. Kung bakit ba kasi tinapon niya ang mga kagaya niyong mga banal na asal demonyo. Tugon doon ni Taton. Wala kaming pakialam sa sinasabi mo. Ang tanging pakay lang namin ay ang paslangin ka at hindi para makinig sa mga sinasabi mo. Pagkasabi noon ng lalaking yun, sinugod si Taton ng mga panauhing yun at yung iba pa ay may dalang anos o yung pinatulis na kawayan. Nakipagpatayan sa mga ito si Taton at halos magtamo siya ng malalalim na sugat sa katawan. Nasa 10 katao din noon ang kanyang napatay. Ngunit napakarami din naman ng kanyang natamong mga sugat. Magbabayad ka sa ginawa mo, Taton! Masyado kang pirwisyo! Salita pa ng isang lalaki. Habol hininga na nun si Taton, ngunit nanatili ang kanyang tindig. Sugod lang, kung sino pa ang gustong mamatay. Salita na naghahabol hininga ni Taton. At dahil naman sa kanyang sinabi, sinugod siya ng 5 lalaki.
May bumato din sa kanya noon ng pinatulis na kawayan na agad naman niyang iniwasan. Nakapatay pa naman noon si Tatun ng isa sa mga yun, ngunit napasukas siya ng dugo nang may tumarak na itak sa kanyang tiyan. "Kanang lumaban, Tatun! Katapusan mo na!" Bulong sa kanya ng lalaking sumaksak sa kanya. Ngunit agad yung dinakma ni Tatun sa muka at mabilis na sinakmal ang liig nito. Paghilata ng lalaking yon sa lupa, bigla naman nabulabog ang pangkat ng mga panauhing yon nang may kung anong mga nilalang ang umatake na mula sa likuran ng mga ito. Nakita niya ang mga gabunan na isa-isang pinapas lang ang mga taong yun. Nilingon noon ni Tatun si Naka Abner, ngunit wala na ang mga yun sa paligid. At doon ay nilingon pa niya ang kanilang tahanan at agarang tinungo yun para balikan si Ilyong. Ilang minuto na lang kasi at sasapit na ang hating gabi. Ngunit habang binabagtas niya ang daan, di niya namalayan na may sumusunod pala sa kanyang isang gabunan na kaagaran siyang dinamba sa kanyang likuran. At nang madarag siya nun sa lupa, mabilis siya nitong kinaladkad pabalik kung saan yun nang galing. Wala na halos kakayahan kasi na lumaban noon si Tatun dahil sa malulubha niyang pinsala sa katawan. Nang makarating sila kung nasaan ang bahay nila Ka Abner, nakita ni Tatun ang mga pangkat ng mga panauhing pilit na nagkikipaglaban sa mga gabunan. Nang makita siya ng kasamahan ng gabunang kumaladkad sa kanya, ibinaling ng mga yon ang atensyon ng mga ito sa kanya. Nang lapitan ng mga yon si Tatun, agad na itinarak ng isang gabunan ang matatalas na kuko nito sa dibdib ni Tatun na waring may dinudukot sa kanyang katawan. Napahiyaw noon si Tatun sa sakit hanggang siya ay manghina na. At nang hugutin ng gabunang yun ang matatalas nitong kuko sa dibdib ni Tatun, doon na rin ito binawian ng buhay. Ngunit maya-maya lamang, umalingaw-ngaw ang atungal ng isang malahalimaw na nilalang na nagmumula sa tahanan ni Tatun na siyang ikinagulat ng mga gabunan at ng pangkat ng taong bayan. Alright mga kabagis, yun! Bale, ang galing nitong kwento. Hindi siya aabot pala ng second episode lang. So, may part 3 pa to mga kabagis ko, no? Sabi ni Kabagis James. Ganun pa rin mga kabagis ko. Salamat sa suportang tunay.